Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Nag-aalmusal na nga din po si Papa kaninang umaga dahil may pasok nga din po siya sa trabaho. At pinagtimpla na rin po pala siya ni Mama ng kape niya. Hindi po kasi kumpleto yung araw ni Papa kapag hindi po siya nakakapagkape. Kaya hindi nga po siya dapat mawala ng kape Paggising ko nga, ayan, at nag-good morning na nga din po ako kay Papa. Medyo maaga nga din po akong gumising kaninang umaga. At pagkaalis po pala ni Papa, mga kalobs, ay nagluto na nga din po kami ni Mama ng gusto kong ulam. Eto nga po yung sardinas na may kamatis at itlog. Sigurado na nga po na may sardinas na po ito. Nung nakaraang nagluto po kasi ako ay nakalimutan nga po namin ni Mama yung sardinas. Pero ngayon nga ay hindi na nga po. At habang nagluluto nga po kami ni Mama ay bigla naman pong nagtawag si Lola dahil nagbebenta nga daw po siya ng rabo. Kaya eto at bumili na nga din po ako. Sabi ko nga po kay Mama ay lutuin nga po namin ito mamayang gabi. 3 baso nga lang po yung kinuha namin ni Mama. Kami lang din naman po ang kakain nito dahil wala nga po sila nanay. At pagkabili ko nga po ng rabong ay tinuloy ko na nga din po yung niluluto ko. At naglagay na rin po pala ako ng mga pampalasa nito. Nagpatira nga lang po ako ng kamatis kay Mama dahil gusto ko nga pong magluto talaga ng ganito. Medyo konti na nga lang po itong kamatis pero okay lang po. Kapag naman po nalagyan na ito ng itlog ay dadami naman po ito. Naglagay na rin po pala ako ng asin dito. Habang naghihintay nga po ako na maluto itong kamatis ay hinahanda ko na nga din po itong mga itlog. 3 pirasong itlog po pala yung ilalagay ko dito. At nung naluto na nga din po yung kamatis ay nilagay ko na nga din po itong itlog. Inispread ko nga lang po para po maganda yung pagkaluto. Ayan nga at luto na nga din po ito mga kalobs. Pagkaluto nga po nito ay nilagay ko na nga din po yung dahon ng sibuyas. Marami pa po kasing natirang dahon nung bumili nga po si Mama. At tamang-tama nga lang po ito para po sa niluluto ko. At pagkatapos ko po palang magluto ay pinatay ko na nga din po yung apoy tapos sinalin ko na nga din po ito sa isang lagayan. O diba, medyo dumami nga po siya mga kalobs dahil nalagyan nga po ng itlog. Ayan at pagkaluto ko nga sabi ko kay Mama ay sabay-sabay na nga din po kaming kakain. Kaya naghanda na nga din po si Ate Rica ng mga plato. Dito po pala natulog sa bahay si ate kagabi. Pero mamaya ay aalis nga po siya dahil may pasok nga daw po sila. Tignan niyo naman po yung dami ng sinandok ko Parang namiss ko po talaga yung ganitong luto At pagkatapos po pala namin kumain mga kalobs ay naghugas na nga din po si Kuya ng mga platong pinagkainan namin. At dahil nandito na nga po si Kuya sa bahay ay siya na nga din po ulit yung gumagawa nito. Pero kapag nga po may pasok kami ay si Mama po talaga yung naghuhugas. At minsan sa gabi kapag wala nga pong assignment si Kuya ay siya na nga po yung gumagawa nito. At kaninang hapon po pala ay dumating na nga din po itong in-order ni Mama na pinakufu. Kumuha nga po siya ng ganito dahil alam niya nga pong gusto namin ito ni Kuya. Sobrang sarap nga po nito mga kalobs. Tamang-tama nga lang din po sa merienda dahil nakakabusog nga po. Habang si Kuya ay sobrang gusto niya po talaga ng ganitong merienda. Kahit nakakailan pa nga po siya ng ganito 2 piraso po pala yung nakain ko dito at nabusog na nga din po ako dun. Lalo na kapag sinabayan pa nga po ng gatas. Sabi nga po ni Mama kay Kuya ay magtira nga din daw po siya ng ganito para kay Papa dahil gusto niya nga din daw po ito. At alam niyo po ba mga kalobs, kahapon nga po ay nagkulang po yung niluto ni Mama na palabok. Hindi naman daw po kasi pwedeng hindi matikman yun ni Papa dahil gusto niya nga din daw po ng palabok. Lalo na ay paminsan-minsan nga lang daw pong nagluluto si Mama ng ganito.
Kaya pagkalabas nga po ni Papa sa trabaho kahapon, nagpabili nga po si Mama sa kanya ng isang pansit palabok para daw po ay matikman ni Papa. Kaya nagluto nga po ulit si Mama ng palabok kagabi mga kalobs. Sabi nga po ni Mama ay pagsama-samahin na nga lang daw po lahat ng ingredients dahil hindi naman daw po ito order. At kami lang din naman daw po yung kakain nito. Lalo na yung ibang ingredients ay konti na lang din po kasi yung naiwan. At nung napagsama-sama na nga po lahat ni Papa ng ingredients ay hinalo-halo na nga din po niya. Habang naghahalo-halo nga po si Papa ay natutuwa nga daw po siya dahil makakakain na nga din daw po siya ng palabok. Kahit nga daw po si Kuya ay konti lang daw po yung nakain niya sa palabok kahapon. Pagkahalo-halo po pala ni Papa ng palabok ay nagsandok na nga din po si Ate Rica. Alam niyo po ba yung dahilan ng pag-uwi ni Ate dito ay dahil nga lang daw po sa palabok. Natawa na nga lang po si Mama dahil talagang umuwi nga po si Ate. Mabuti na nga lang po at bumili pa nga po si Papa ng isang pansit palabok. Dahil kung hindi ay wala nga pong matitikman si Ate na palabok. At kumuha na nga din po si Papa ng para sa kanya at akin. Nagpasandok na nga din po ako kay Papa dahil bitin nga din po ako sa kinain ko kahapon. Konti lang po kasi talaga yung natira Kaya bumawi nga din po ako kagabi. Naglalagay pa nga po ako ng ampalaya dahil may natira pa po pala mga kalabs. Pero sinubo ko na nga lang po mga kalabs at hindi ko nga po hinalo sa palabok. Uy, si Papa, masaya na yan. Tinawag na nga din po ni Mama si Tito dahil dito na nga lang din daw po siya kakain sa bahay. Wala naman po kasi siyang kasama sa kabila dahil kahit po si Tita ay sumama nga po siya sa tuwaw. Si Kuya naman ay nagsangag pa nga po siya ng kanin. At eto nga daw po muna yung kakainin niya dahil daw po may ampalaya. Pero mamaya siguradong mapaparami nga po si Kuya ng palabok. Maski nga po si Papa ay nagkanin nga din po ng konti dahil gusto niya nga din daw pong mag-ampalaya. Sabi nga po ni Mama ay hindi na nga daw po kami magkakanin dahil palabok na nga lang daw po yung kakainin namin. Kaya lang ay hindi naman po na kaya nila Kuya at Papa dahil may kanin nga daw po at ampalaya. At ayan, napatikto pa nga po si Papa ng palabok. Talagang bumawi nga po siya. God bless to all mga kalabs. Bye-bye po!